Ang himala ng Eucharistia o himala ng pagpaparami ng tinapay ay tampok sa linggong ito, mga kapatid. Tingnan natin ang mga background at mga senaryo sa paligid nito. Si Jesus ay tumawid sa lawa, pero sinusundan pa rin siya ng napakaraming tao hanggang sa umakyat siya sa kaburulan. Pero nandun pa rin at sumusunod ang mga tao. Ano ang ibig sabihin nito? Pwede namang gawin ni Jesus ang pagpaparami ng tinapay sa Jerusalem, sapagkat doon maraming makasasaksi, pati yung mga tao na kumukontra sa Kanya, tulad ng mga eskriba at mga pariseyo, baka maniwala na sila kapag nakita nila ang himalang gagawin ni Jesus. Pwede niya ito rin itong gawin sa Nazaret dahil meron siyang mga kababayan na hindi rin naniniwala sa Kanya, maging mga kasambahay niya. Maraming mga tao sa Kanyang sariling bayan na talagang hindi naniniwala kaya wala siya doong ginawang milagro. Ano ang meron sa mga taong sumusunod na ito? At sadya bang pagkagutom lamang ang motibo ni Jesus kung kaya naudyukan siya ng Espiritu na magparami ng tinapay? Mga kapatid, lahat ng ginagawa ni Jesus karaniwan na himala ay udyok ng pananampalataya ng mga tao. Pag nakita niya ang mga tao ay may pananampalataya, gagawa at gagawa siya ng himala. Bagamat kuminsan may mga pagkakataon na sadyang nag-i-intervene ng Panginoon kahit kuminsan wala namang makita. Pero sa maraming pagkakataon, si Jesus ay gumagawa ng himala kapag siya ay nakakakita ng matinding pananampalataya. Biruin mo, tumawid ng lawa ang mga taong ito, umakyat sa bundok, mahirap yun dahil sila'y mahihirapang umakyat sa mataas, lalo na kung meron ng may mga gulang. Pero ito'y nagpapakita lamang ng pananampalataya ng mga taong ito upang sa isang liblib na puok, doon gawin ni Jesus ang pagpaparami ng tinapay. At ano pang bagay ang meron dito? Mayroon isang bata na mayroong 5 tinapay at 2 isda. 5 tinapay na sibada. Ibig sabihin nun, yung tinapay ay made of barley. Ang barley kasi sa panahon yaon ay pagkain ng mga mahihirap. Kaya ito'y kumakatawan lalo sa pag-abot ni Jesus sa mga naghihirap at sa mga dukha o sa mga mahihirap. At ginamit ni Jesus ang bagay na ito, ang tinapay at isdang ito, at kanyang pinarami. Bagaman, sinasabi ng isa sa mga alagad, kahit bumili pa po tayo ng 200 denaryo na worth ng tinapay, kahit tiga kaunti hindi magkakasya sa mga 5,000 lalaking yan, iba pa ang mga babae. Kung kaya parang imposible yung sitwasyon na kung saan ang mga taong lahat na ito'y makakakain. Pero ang pinakamaganda at ang mabuting balita, mga kapatid, nang paramihin na ng Panginoon ng tinapay at tinipon yung mga nasobra upang huwag masayang, nakaipon sila ng 12 bakol, kumakatawan sa 12 tribo ng Israel, na ang tinapay na ito na si Jesucristo ay walang iba kundi ang tinapay ng buhay na siyang dapat maging sapat upang ang tao ay huwag nang magutom at mauhaw.
Kaya masayang at mabuting balita na sapat ang tinapay na pagkain, na busog ang lahat, nakakain lang lahat, at may sumobra pa. Kaya itong siksik, liglig at umaapaw na biyaya ng Diyos, tinatawag natin super abundant grace, ay ibinibigay ng Diyos sa pamamagitan ng Eucharistia. Kaya ang mga senaryong ito, mga kapatid, ay nagtuturo sa atin ukol sa katuruan sa Eucharistia. Marami rin mga tao kasing nagsisimba, akala nila ang pagsisimba ay obligasyon lamang tuwing linggo. Tulad ngayon, sa palagay niyo ba nandito kayo dahil nagpo-fulfill lamang kayo ng obligasyon? Hindi. Kung totoo na meron tayong pananampalataya, tulad ng mga tao na sumusunod kay Jesus, na nagsakripisyong tumawid sa lawa, umakyat sa kaburulan, upang masundan lamang si Jesus, dahil nakikita nila ang pag-asa na ang buhay nila'y mababago dahil sa gagawin ni Jesus. Sabi nga ng mga tao, ito na ang hinihintay natin. Kaya nga, di ba, biglang tumalilis ng paalis si Jesus dahil gusto na siyang gawing hari. Siyempre nga naman, kung si Jesus ay magiging hari nila, paano pa sila magugutom? Gagawa lang ng himala si Jesus, lahat may pagkain na. Yun ang nakita ng mga tao, na hindi na sila magugutom at hindi na sila mauuhaw pa. At yun, mga kapatid, ang katotohanan ng sinasabi nitong Eucharistiyang katuruan sa atin. Hindi tayo nagsisimba tuwing linggo dahil ito'y isang obligasyon na dapat nating mapulfill. Otherwise, magigilty tayo na hindi tayo nakasamba o nakapagsimba sa araw ng linggo. Kaya karaniwan sa mga kumpisal, ang mga kinukumpisal na mga tao, hindi po ako nakapagsimba. Mga kapatid, ang itinuturong maliwanag dito ng Panginoon sa Eucharistia ay ang madiskubre natin unti-unti sa Eucharistiyang ito na si Jesus ay ipinapakain ang kanyang sarili bilang tinapay ng ating buhay upang tayo ay mabago ang ating kalooban. Kung ang mga taong naghahabol kay Jesus ay nakasaksi ng himala, anong himala ang gusto nating masaksihan? Importante rin, taglay-taglay natin ang pananampalataya tulad ng mga taong ito na umakyat pa ng kaburulan dahil naniniwala sila na si Jesus ang kanilang pag-asa, masasandalan sa lahat ng oras, na ang Diyos ay sapat na upang sila ay makaranas ng kapanatagan, ng kagalakan, kaluguran, at siya'y maging ganap na sa buhay ng tao. Dahil ang Eucharistia, mga kapatid, ay sinasabing lifeblood ng ating kaluluwa. Kung ang ating sariling dugo ay siyang nagbibigay ng buhay sa atin, ang Eucharistia, ang karugtong ng ating buhay espiritual, dito ipinahahayag, dito ipinamumudmud ng Diyos ang kanyang sarili upang matanggap natin at tayo'y mabago, upang wag nating sabihin na maraming kulang sa buhay ko. Sapat na sigurong masabi natin sa bandang huli kapag tayo na-transform na ng Eucharistia na si Jesus ay sapat na para sa akin. Kaya yan po ang maliwanag na ipinapahayag nitong ginawang himalang ito na ngayon ay sinasabi sa atin ng Panginoon. Huwag tayong umasa na tayo nagpupulfill lang ng obligation. Ito ay parang
isang pakikibahagi natin sa buhay ng Diyos na ngayon nais niyang ibahagi ang fullness ng kanyang pagka-Diyos at pagkatao sa atin sa pamamagitan ng ating tinapay na kinakain at tinatanggap sa banal na komunyon upang tayo, taglay ang pananampalataya, anumang hamon ng buhay sa araw-araw, maharap natin ng buong katatagan, katapangan, kalinisan na para bang si Yesu Kristo na ang gumagalaw sa ating buhay. Kaya malaking tulong sa atin mga kapatid ang pagsisimba, lalo na kung tama ang ating motibo, ang ating disposisyon, na ito'y isang malaking ayuda, tulong sa atin upang wag nating hayaan ang buhay ng Diyos ay maputol na kadugtong ng ating buhay. Sapagkat yun ay pag nangyari, sigurado, papasok tayo sa maraming kasalanan dahil naputol na yung lifeblood, yung pinag-uugatan, dinadaluyan ng sobra-sobrang biyaya na nais na ibahagi ng Diyos tuwing tayo'y makikiisa at makikibahagi sa banal na Eucharistia. At totoo sa mga mananampalataya, ito'y isang napakabuting balita para sa atin. Tanggapin niyo nawa mga kapatid ang pagpapala ng Diyos sa araw na to sa pamamagitan ng ipinagdiriwang nating Eucharistia at pagpalain tayo ng Diyos lumago na lumago hindi lang sa pagkaunawa kundi sa karanasan kung paanong unti-unti tayong tinutuwangan ng Diyos at tayo ay binibigyan ng maraming pagkakataon upang maranasan siya sa banal na Eucharistia.